Sa panahon ng kahirapan, ang tanging hinihiling ng isang tao ay isang balikat na masasandalan, isang taong tutulong, at isang paraan upang makatakas sa gayong pangit na sitwasyon. Ngunit narito ako para sabihin sa iyo na sa halip na maghanap ng kaibigan na masasandalan, nakuha ka ng Diyos. Sapat na sa pag-aalala at pagluha sa gabi. Nasa kamay ng Diyos ang iyong buhay. Huwag hayaang mabagabag ang iyong puso, minamahal. Si Jesus, na nagsasalita sa Juan 14:27, ay nagsabi, "Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko ibinibigay sa inyo ang gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong mga puso at huwag kayong matakot." Ang tagubiling ito ay hindi lamang para sa mga disipulo kundi sa bawat anak ng Diyos, kasama na kayo. Ang iyong puso ba ay nabibigatan ng pag-aalala at ang iyong kagalakan ay naalis? Pagod ka na ba sa patuloy na pag-aalala? Ang video na ito ay para sa iyo, at siguraduhing panoorin mo hanggang sa huli dahil bubuksan ng Diyos ang iyong mga mata upang makita kung paano mo mailalatag ang lahat ng ito sa kanyang paanan, bilang karagdagan sa mga panalangin na magpapabago ng buhay na tutulong sa pagpapatatag ng iyong pananampalataya at pagpapalakas sa iyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, mabuting mag-subscribe sa channel. Ang mga salitang ito, "Huwag mabagabag ang inyong mga puso," ay isang katiyakan na maaari kang magkaroon ng kapayapaan, at hindi lamang kapayapaan, kundi kaginhawahan. Maging kapag nahaharap ka sa mga paghihirap o kapag nilamon ka ng takot at pagkabalisa. Maaari mong panghawakan ang mga salitang ito, at malaman na ang lahat ay magiging maayos dahil nasa Diyos ang lahat sa kanyang mga kamay. Patahimikin niya ang sitwasyon at magdadala ng kapahingahan sa iyong nababagabag na puso. Hawak ng Diyos ang iyong buhay sa kanyang mapagmahal na mga kamay. Kahit mahirap ang panahon, huwag mong hayaang mabagabag ang iyong puso, huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Ilagay ang iyong tiwala sa kanya, alam na siya ay may perpektong plano para sa iyong buhay. Kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan, hawakan ang kaalaman na nasa kanyang mga kamay ang iyong buhay, at gagawin niya ang lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo. Gayunpaman, mayroon kang papel na dapat gampanan sa lahat ng ito. Una, dapat mong ugaliing mag-aral at magbulay-bulay sa salita ng Diyos araw-araw. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming kasulatan para sa iba't ibang panahon. Ang mga banal na kasulatang ito ay nag-aalok ng kapayapaan, kaaliwan, at katiyakan sa mahihirap na panahon, ngunit hanggang sa pag-aaralan mo ang salita ng Diyos, hindi mo ito malalaman. Maaaring narinig mo na ang mga tao na nagsabi na ang pariralang, "Huwag matakot," ay lumilitaw ng 365 beses sa Biblia. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Alam mo na ang salita ng Diyos ay isinulat sa pamamagitan ng inspirasyon ng banal na espiritu, at dahil sinadya ng Diyos ang tungkol sa iyo, inireseta niya ang isang dosis ng "Huwag kang matakot" para sa bawat araw na mapalad kang makita sa buong taon. Kapag pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, makikita mo ang iba't ibang kasulatan na naglalarawan ng pag-asa. Dapat nilang tiyakin sa iyo na ang iyong makalangit na Ama ay laging kasama mo. Tingnan ang aklat ng Isayas 41:1 na nagsasabing, "Kaya't huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan ka, aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay." Kung alam mong laging kasama mo ang iyong makalangit na Ama, at nasa puso mo ang pinakamabuting interes mo, bakit mag-alala? Kailangan mong malaman na ang pag-aalala ay hindi malulutas ang iyong mga problema, ngunit pinagsama ang mga ito. Kapag pinahintulutan mo ang pag-aalala na ulapin ang iyong puso, nagdudulot ka ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan sa iyong sarili. Ito ang dahilan ng marami sa depresyon. May malalim na misteryo na nakatago sa Biblia para sa iyong pagkonsumo. Sa salitang ito mas mauunawaan mo ang tungkol sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at sa buong sangkatauhan. Doon lamang makakatagpo ng aliw ang iyong nababagabag na puso.
Sa pag-alam at pag-unawa sa hindi nagbabagong pangako ng Diyos na makakahanap ka ng pag-asa. Iyan lang ang tanging paraan para yakapin at tamasahin ang mga perpektong plano ng Diyos para sa iyo sa buong sukat nito. Ang mga bagay ay maaaring mukhang walang kabuluhan, nakakalito, at puno ng mga hindi inaasahang pagsubok at paglihis, ngunit bilang isang mananampalataya, dapat kang laging magtiwala sa perpektong plano ng Diyos. Habang ginagawa mo ito, alamin na ginagawa niya ang lahat para sa iyong ikabubuti. Ang dahilan kung bakit maraming puso ang nananatiling nababagabag ay dahil patuloy nilang ipinaglalaban ang plano ng Diyos para sa kanila. Siyempre, ang mga paraan ng Diyos ay ibang-iba sa iyo, at ang kanyang mga iniisip ay ganoon din, ngunit ang katotohanan na hindi mo naiintindihan ang hinaharap ay hindi nangangahulugan na ito ay hindi para sa iyong ikabubuti. Mahal na mahal ka ng Diyos at nagmamalasakit sa iyo, kaya sa kadahilanang ito, hawak niya ang iyong kinabukasan sa kanyang mga kamay at tinitiyak na gumagana ang lahat para sa iyong ikabubuti. Sa pag-alalay sa iyo ng Diyos, ang pag-aalala ay hindi dapat ulap sa iyong puso. Ito ay dahil ang kanyang pag-ibig at lakas ay laging umaalalay sa iyo. Iyan ang uri ng kaligtasan na nararamdaman ng isang bata kapag nasa ilalim ng kalasag ng kanyang mga magulang. Ito ay dahil alam niyang mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang, kaya hindi sila papayag na may mangyaring masama sa kanya. Makakakita ka ng ganoong bata na nagyayabang sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang mga magulang ng may labis na pagtitiwala. Gaano mo kayang ipagmalaki ang Diyos sa mga taong nakapaligid sa iyo? Kinain ka na ba ng iyong mga alalahanin hanggang sa nakalimutan mo na ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos? Ipinahayag ng salmista na ang Panginoon ay laging nagsisilbing tulong sa oras ng pangangailangan. Kapag niyakap mo siya, makakaranas ka ng matinding kapayapaan. Malalaman mo na kahit anong harapin mo, nasa tabi mo ang Diyos, ginagabayan ka sa bawat unos. Pangalawa, dapat matuto kang isuko ang lahat sa Diyos. Ang iyong puso ay hindi maaaring nasa mga kamay ng Diyos at sa parehong oras ay nakakaaliw sa problema. Minsan maaari mong makita ang iyong sarili sa ilang mga sitwasyon, nagsusumikap ng husto upang kontrolin ang mga pangyayari sa paligid mo, ngunit sa huli, matutuklasan mo na ang pag-aalala at pagkabalisa ay nagpabigat sa iyong puso. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong maunawaan na ang pagsuko ng iyong buhay sa Diyos ay nagpapahintulot sa iyo na maranasan ang kanyang perpektong kapayapaan. Isa ito sa pinakamahirap gawin, pero dapat matuto kang bumitaw at hayaan ang Diyos. Huwag subukang dalhin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay. Kahit gaano ka kahirap maghanap ng mga sagot at solusyon, hanggat hindi kasama ang Diyos, mawawalan ng kabuluhan ang lahat. Ang tunay na kalayaan at kapayapaan ay dumarating lamang kapag isinuko mo ang iyong mga takot at alalahanin sa Diyos. Si Apostol Pablo, na nagsasalita sa Filipos 4:6 ay nagsabi, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat, ay iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat pagkaunawa, ay mag-iingat sa inyong mga puso at inyong pag-iisip kay Kristo Jesus." Hindi nagtagal matapos talunin ni Propeta Elias ang mga propeta ni Baal, natakot ang kanyang puso. Ito ay dahil sa mga pananakot na natatanggap niya mula kay Jezebel. Napakatindi nito hanggang sa hiling niya sa Diyos na kunin ang kanyang buhay. Ngunit sa sandaling binisita siya ng Diyos sa panahon ng kanyang kawalan ng pag-asa, natanggap niya ang lakas upang ipagpatuloy ang paglalakbay. Susunod, dapat mong patibayin ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hindi maiwasan ang mga pagsubok at hamon sa buhay, kaya sa halip na laging magreklamo o subukang unawain kung bakit nangyayari ang ilang bagay, bakit hindi magtiwala ng lubusan sa Diyos sa halip? May mas malaking layunin siya para sa mga pagsubok na pinahintulutan niyang dumating sa inyo. Ang pamumuhay ng isang buhay na walang pagkabalisa at pag-aalala ay nangangailangan sa iyo na tumingin sa kabila ng iyong mga katotohanan at magkaroon ng pananampalataya sa Diyos.
Sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pakikipag-isa sa Kanya, at panalangin, mapapatibay mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Habang nakalubog ka sa Kanyang presensya, hilingin sa Kanya na palakasin ang iyong pananampalataya. Sa ganitong paraan, ang Kanyang kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa, ay pupunuin ang iyong puso. Sinabi ni Apostol Pablo na kung mahal mo ang Diyos, lahat ng bagay ay gagawa ng sama-sama para sa iyong ikabubuti. Naging tapat ang Diyos sa pagliligtas sa iyo mula sa iba't ibang hindi kasiyasyang sitwasyon na iyong hinarap sa nakaraan, tulad ng trabahong nawala sa iyo, at binigyan ka niya ng isang mas mahusay, o ang mga pagkain na ibinigay niya sa mga araw na parang wala ng pag-asa pagkain. Ano ang nagpapahirap sa iyo na magtiwala sa Diyos sa isang ito? Ang sitwasyon ni Job ay mahirap, ang uri ng sitwasyon na makikita ng isa na ganap na walang pag-asa. Isang mayamang tao ang nawalan ng lahat ng kanyang mga anak, ari-arian, at mabuting kalusugan sa isang kisap mata. Ang pinakamasamang bahagi ay ang buong senaryo ay hindi maipaliwanag. Ngunit alam mo ba ang kawili-wiling bagay? Ito ay ang katotohanan na ang pananampalataya at pagtitiwala ni Job sa Diyos ay nanatiling matatag. Hindi tulad ng nakita niyang ginagawa ng Diyos ang mga bagay para sa kanyang ikabubuti, ngunit naniniwala siya na hanggat humihinga pa siya, may pag-asa para sa kanya. Kumpiyansa siya na ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi isang kahulugan ng kung sino siya. Kung ang mga Kristiyano lamang sa henerasyong ito ay may ganitong mga puso, magiging mas madali ang mga bagay. Paano si Haring David? Nang ang kanyang anak na si Absalom ay maghimagsik laban sa kanya, at patuloy na nagsisikap na sakupin ang kaharian, nahirapan si David. Kinailangan niyang tumakas mula sa Jerusalem, dahil hindi siya sigurado sa panganib na nararanasan niya dahil sa masamang pag-uugali ni Absalom. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling buo ang pagtitiwala ni David sa Diyos. Sa puntong ito ng kanyang buhay, alam niyang walang paraan para sa kanya sa labas ng Diyos, kaya sa halip na mag-alala, nagpasya siyang ilagay ang lahat sa paanan ng Diyos. Gayon din, maging mulat sa mga bagay na inilalantad mo sa iyong sarili. Ang uri ng mga bagay na inilalantad mo sa iyong sarili upang matukoy ang iyong output. Ang mga bagay na iyong pinapanood, binabasa, o pinakikinggan ay maaaring makaapekto sa iyong mga damdamin sa positibo o negatibong paraan, depende ito sa pipiliin mo. Kapag pinahintulutan mo ang iyong sarili na makinig sa mga mensahe na nagpapalungkot sa iyo sa halip na iangat ang iyong espiritu, hindi mo kailanman maaalis ang pagkabalisa. Tulad ng laging sinasabi ng mga tao, totoo na ang nakakaapekto sa iyong output ay ang kalidad ng iyong pinapasok. Sa ganitong paraan, kailangan mong bantayan ang kumpanyang iyong pinananatili. Bilang isang mananampalataya na anak ng Diyos, dapat mong laging palibutan ang iyong sarili ng mga taong katulad ng pag-iisip. Hindi nakakagulat na sinasabi ng Biblia na hindi mo dapat talikuran ang pagtitipon ng mga kapatid. Bakit? Dahil ang bakal ay dapat magpatalas ng bakal. Kapag nasumpungan mo ang iyong sarili sa gitna ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, susubukan nila ang lahat ng posibleng paraan upang maalis ang iyong pananampalataya. Sa halip na tumayo bilang isang mapagkukunan ng paghihikayat, makikita ka nilang malunod sa awa sa sarili. Sa wakas, dapat kang matutong manatiling kontento at magpasalamat. Ang isang nasisiyahang puso ay hindi nag-aaksaya ng oras sa pagtingin sa mga bagay na wala sa kanya. Sa halip, ito ay nagpapasalamat sa mga bagay na ibinigay ng Diyos, pagkatapos ay naghahanap ng moral na mga paraan upang makakuha ng higit pa. Siyempre, alam mo na ang pagiging kontento ay hindi nangangahulugan na hindi mo na kailangan pa. Ibig sabihin, bago maghanap ng higit pa, magpakita ka muna ng pasasalamat para sa mga mayroon ka. Kahit na wala ka pa, hindi ka gagawa ng paraan para makuha ito. Gaano kadalas mo tinitingnan ang iyong buhay at pinahahalagahan ang kamay ng Diyos sa iyong mga gawain? Tulad ng alam mo, ang pagpapahalaga ay isang walang malay na aplikasyon para sa higit pang mga bagay na darating. Karamihan sa mga tao, lalo na ang mga kabataan, ay hindi payapa.
Ito ay dahil palagi silang nakikipagkumpetensya sa kanilang mga kapantay. Mahigit sa kalahati ng mga bagay na hinahanap nila ay hindi mahalaga para sa kanilang kaligtasan. Gusto nilang magkaroon ng mga ito upang maipagmalaki nila ang pagiging mas mahusay kaysa sa iba. Sa sandaling hindi nila makuha ang gusto nila, nagiging problema ito. Sabi sa John 16:33, "Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan." Ito ay isang napakalakas na kasulatan. Mahal na kaibigan, sa lahat ng iyong ginagawa, mahalagang tandaan mo na hawak ng Diyos ang iyong buhay sa kanyang mga kamay. Iyon ang dahilan kung bakit hinihiling niya sa iyo na palayain ang iyong mga problema, alalahanin, at takot at yakapin ang kanyang pagmamahal para sa iyo. Sa tuwing may mga kaguluhan at pagdududa ay nagbabanta sa iyong kapayapaan, tandaan na magtiwala sa kanyang patnubay at isuko ang lahat ng iyong mga alalahanin at pagkabalisa sa kanya. Kaya, pagkatapos mong gawin ang lahat ng ito, paano pinatunayan ng Diyos sa iyo na ang iyong buhay ay nasa kanyang mga kamay at ginagawa niya ang mga bagay para sa iyong ikabubuti? Ito ang ilang mga palatandaan na nagpapahiwatig ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Una, makakaranas ka ng kapayapaan at paghihikayat. Ang pagkaalam na kontrolado ng Diyos ang lahat ay nagdudulot ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Matutuklasan mo na kahit gaano pa kahirap ang mga sitwasyon sa paligid mo, hindi nababagabag ang iyong puso dahil alam mong nasaklaw ka ng Diyos. Ang ganitong uri ng kapayapaan ay nagbibigay sa iyo ng biyaya at lakas upang matiis ang mahihirap na panahon. Nagbibigay din ito sa iyo ng lakas ng loob na may kumpiyansa, na harapin ang mga pagsubok, alam mong hindi ka nag-iisa. Pagdating sa pagpapalakas ng loob, minsan, kapag ang iyong puso ay mabigat sa mga pasanin, at tila hindi ka nalalayo sa iyong wakas, ang Diyos ay nagpapakita. Ito ay maaaring mahayag sa pamamagitan ng isang napapanahong mensahe mula sa isang mahal sa buhay o isang kaibigan. Ito ay maaaring maging isang nakaaaliw na kasulatan o isang nakapagpapasiglang sermon na nagsasalita sa iyong sitwasyon. O maaaring ito ay patotoo ng isang tao. Sa alinmang paraan, ang Diyos ay may paraan ng pagbibigay ng mapagmahal na katiyakan upang hikayatin kang huwag sumuko. Ikalawa, matatamasa mo ang banal na paglalaan. Mula pa sa mga araw ng lumang tipan, ang Diyos ay palaging tapat sa paglalaan ng kanyang mga anak. Nais niya na umunlad ka, na nagpapakita ng kanyang pangangalaga at pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng kailangan mo. Sa ganitong paraan, sigurado ka na siya ang may ganap na kontrol sa lahat ng iyong mga gawain, at ang pag-aalala ay isang pag-aksaya ng oras. Kung magtitiwala ka sa Kanya, at bibitawan mo ang iyong nababagabag na puso, mas masisiyahan ka sa banal na probisyong ito. Pangatlo, magkakaroon ng mga bukas na pinto. Kapag ang Diyos ang may kontrol, Siya ay gumagabay ng may kalinawan. Siyempre, alam mo na hindi Siya may akda ng kalituhan. Nangangahulugan ito na kapag binuksan Niya ang pinto para madaanan mo, isinasara Niya ang mga para sa iyong kapahamakan. Ang mga pintuan na ito ay maaaring mga bagong relasyon, mga pagkakataon para sa mga tagumpay, o kahit na mga pangyayari na nagsisilbing pagredirect sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay, at sa gayon ay ilayo ka sa pinagmumulan ng iyong pagkabalisa. Sa wakas, makakatagpo ka ng mga banal na appointment. Tandaan na ang Diyos ang may akda ng iyong buhay, tama ba? Siya ang nagpaplano at nag-orchestrate ng lahat ng mga kaganapan na nagaganap sa iyong buhay mula sa sandaling ikaw ay ipinanganak hanggang sa iyong huling hininga. Sa bawat punto ng iyong buhay, naglagay siya ng mga individual upang tulungan kang matupad ang iyong kapalaran. Ito ay mga banal na appointment. Pinagtitibay nila ang presensya ng Diyos kapag nababalot ng pag-aalala ang iyong puso. Minamahal na kabataang mananampalataya, ito ang ilang paraan na ginagamit ng Diyos upang patunayan na hindi mo kailangang mag-alala. Laging tandaan na nasa kanyang mga kamay ang iyong buhay para mapawi mo ang mga alalahanin, takot, at pagkabalisa, at yakapin ang kanyang banal na kapayapaan. Magdasal tayo. Mahal na Ama sa langit,
ang tanging tunay na Diyos, lumikha ng sansinukob, sinasamba kita, at salamat sa pagiging Diyos sa aking buhay. Dinadakila ko ang iyong pangalan magpakailanman. Nagpapasalamat ako sa isa pang pagkakataon na ibinigay mo sa akin, upang makita ang isang magandang araw na tulad nito. Hindi ko sinasamantala ang pagkakataong ito. Pinahahalagahan ko kayo para sa banal na patnubay at proteksyon sa aking buhay at pamilya. Salamat sa pagiging isang tapat na Diyos. Itinataas ko ang iyong pangalan sa lahat ng iba pang pangalan. Sa bawat kasalanang nagawa ko sa aking isipan, salita, at kilos, maawa ka sa akin. Ano man ang magiging hadlang sa aking nasagot na mga panalangin, patawarin mo sana ako. Linisin mo ako at gawin akong karapat-dapat na pumasok sa iyong hukuman, at mangyaring bigyan mo ako ng biyaya na huwag nang muling magkasala laban sa iyo. Diyos, ako ay may kababaang loob na humaharap sa iyo ngayon na may pusong nababagabag. Kinikilala ko na ikaw ang pinakamataas na otoridad, at ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay. Mangyaring tulungan akong ilabas ang aking mga alalahanin at pagkabalisa sa iyo. Ipagkaloob mo sa akin ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Palakasin ang aking pananampalataya, at ipaalala sa akin na hindi ako nag-iisa sa aking mga pakikibaka. Gabayan mo ako sa paggawa ng mga desisyon na naaayon sa iyong kalooban para sa aking buhay. Naway makatagpo ako ng ginhawa at aliw sa pag-alam na kasama kita sa bawat hakbang ng daan. Salamat sa iyong walang sawang pagmamahal at patuloy na pangangalaga. Mapagmahal na Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay ngayon at hinihiling na gawin mo ito kung ano ang gusto mo. Pagod na akong gumalaw ng walang pag-unlad at nagtatrabaho ng walang maipapakita. Pakiusap, Panginoon, hipuin mo ang aking nababagabag na puso at bigyan mo ako ng kapayapaan. Hindi ko na gusto ang pag-aalala, takot, at pagkabalisa na maging aking mga kasama. Mula ngayon, pinutol ko ang ugnayan sa kung anuman ang pinagmumulan ng problema at kahirapan sa aking buhay. Yayakapin ko ang iyong pagmamahal at banal na kapayapaan mula ngayon. Mapalad na manunubos, mangyaring buksan ang aking mga mata upang makita ang mga pagkakataong itinakda mo sa aking harapan sa tuwing ako ay nahihirapan. Mangyaring tulungan akong makilala ang mga taong inilagay mo sa mga madiskarteng lugar upang matulungan akong matupad ang aking kapalaran. Abba Ama, kinikilala kita bilang ang tanging totoo at matalinong Diyos. Mangyaring punan ang aking puso ng iyong karunungan at tulungan akong makita ang mga bagay sa paraang nakikita mo ang mga ito at kumilos sa liwanag ng iyong salita. Bigyan mo ako ng biyaya na harapin ang mga pagsubok na darating dahil alam kong kasama kita sa bawat hakbang. Higit sa lahat, hinihiling ko na tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban at mga plano para sa aking buhay, kahit na magkaiba sila sa gusto ko. Alam kong nasa puso mo ang pinakamabuting interes ko. Salamat, Panginoon, sa pagsagot sa aking panalangin. Amen. Kung pinagpala ng video na ito ang iyong buhay, mangyaring pindutin ang like button at mag-iwan ng komento bago ka pumunta. Mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang mga notification. Narito ang isa pang video na magpapala sa iyong buhay.